Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Maria Ratman. Sabi niya, at saka malaki na naman na ang kinita ng alibay noon pa sa Prime Video. Tapos, kumikita pa ngayon sa I1TFC. Yung Free TV parang bonus na lang yon sa ibang hindi pa nakakapanood. Kaya hindi nalugi ang ABS-CBN sa Alibay. Malaki na ang kinita nila. Alibay at saka marami na kasi ang nakapanood. Yung iba nga marami ng beses inulit. Syempre, alam na nila kung ano ang mangyayari sa susunod. Kaya siguro, yung iba nag-stop ng manood kasi paulit-ulit nilang pinapanood. Tama po kayo dyan, Ginang Maria Ratman. Bonus na lang talaga pag kumita po sila dito sa Free TV dahil sa mga ads na inilalagay po ng advertisers dito. Kaya hindi na po tayo talo dito mga kakimpaw kung mababa man po ang ratings na nakukuha po nila. Kasi hindi naman po fresh episode yung mga napapanood natin mga kakimpaw kasi napanood na natin yan sa Prime Video and syempre kasalukuyang napapanood sa I Want TV. Kaya wala po tayong dapat ikabahala mga kakimpaw kung bumaba man po yung ratings nila or bumaba po yung kanilang mga ads. Sabi ko nga, bonus na lang kung kumita ang Di Alibay sa Free TV kasi nga paldong-paldo na po ang mga producer nito at ng ABS-CBN, di ba? Kaya positive lang tayo at wag tayong mag-alala, okay? Support lang tayo ng support, wag tayong mapapagod. So maraming salamat sa komento, Ginang Maria Ratman. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. Next comment, mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good evening, Dries TV, mark my words. Di masyadong papatok yung tambalang Pau din kasi nadamay na ang tao sa Kim Pao at worldwide na yung KP fans. There's sabi ng ibang vlogger na umuwi na daw si Kimi sa Pinas at susunod na daw si Paolo. Hopefully ay andyan na si Kimi sa Showtime by Monday. Going back to Pao din, kagaya ng elevator man na isa si Kimi sa nag-promote ng movie nila ni Kylie Persosa at ang alam ko ay co-producer si Paolo. Buti lang di nalugi. There's sino ang laman ni Kimi sa solo project niya or leading man ata to. Nakalig kasi laman. Kasi ayon sa vlog ay nakikiusap si Gerald kay Direk Lau. Ren Jogi ay niligawan ni Gerald si Direk Lauren Jogi. God bless them both. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Parang nasagot ko na ata to sa previous update natin na si Paolo Avellino po ang leading man ni Chinita Princess sa kanyang bagong project. Wala pong katotohanan yung nakikiusap daw. Si Gerald, parang wala namang balitang ganun mga kakimpaw. Saan niyo po ba yan nababalitaan? Kasi napakalinaw po ng sinabi ni Sir EJ na si Paulo po ang kasama dito ni Chinita Princess. Kaya kahit ano pa yung lumabas na balita, wag po kayong maniwala mga kakimpaw. Kasi doon tayo maniniwala sa may access po sa ABS-CBN, sa mga insider po sa ABS-CBN, saan kayo maniniwala? Sa mga nababasa nyo lang or napapanood nyo lang? Kayong si Sir EJ na ngayon nagsabi na si Paolo Avellino pa rin po ang makakatrabaho ni Chinita Princess. Napakalinaw po nun, Ginang Norma Dayag, kaya wag po kayong magpapaloko sa mga kumakalat ngayon na sa mundo po ng social media. Sabi nga po ni Sir EJ, pagbalik ni Paolo at pagbalik ni Kim, sila pa rin daw magkasama sa project. Depende na lang kung ayawan po ni Paula Avellino, dun possible na magbago po ng leading man si Chinita Princess. Pero wala pa yung kumpirmasyon na magbabago po ng leading man. Kasi ang linaw ng sinabi ni Sir EJ, si Paolo at si Paolo ang leading man ni Kim Chu. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo at mabuhay kayo.
So, eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan. Eto pong pinag-uusapan sa mundo ng social media. So, kanina po, di ba, sa previous update natin, na update ko doon yung tungkol po sa IG story ni Paula Avellino na video na kung saan na pinakita nga po yung Eiffel Tower dyan po sa Paris. 'Di ba? Tapos meron pong background music yun. Ngayon, yung background music na yun ang pinag-uusapan ngayon. Ano bang meron sa background music na yan mga kakimpaw? At talaga namang ang ganda po ng lyrics. So ito po yung English version niya, Medicine Song by the 1975. Ito po yung lyrics, English siya na syempre ang gusto nyong mapakinggan ay yung meaning nito in Tagalog. Kaya naman naparesearch po ako. So isalin po natin ito in Tagalog. Sabi dito, nahihirapan akong magpaalam kahit sa estado nating dalawa paano ako tatanggi, oo. Inalis mo ang kalungkutan ko simula nang dumating ka sa buhay ko. Kung sakaling ikaw ang gamot ko, oo ikaw ay isang gamot. Oo ikaw ay isang gamot, ikaw ay isang gamot. Gusto kitang pakasalan. Sabi ko mahal kita at iyon lang ang masasabi ko. Paalam, at pinakalma mo ang malabong ulo kong ito. Kung sakaling ikaw ang gamot ko, oo, ikaw ay isang gamot, oo, ikaw ay isang gamot, ikaw ay isang gamot. Kung sakaling ikaw ang gamot ko, oo, ikaw ay isang gamot, oo, ikaw ay isang gamot. Ikaw ay isang gamot, oo, ikaw isang gamot. Paulit-ulit mga kakimpaw, no? So parang gustong iparating ng lyrics na to na binahagi ni Paula Avellino sa kanyang Instagram account. Kalaki pang isang video, kuha po sa Paris, France. Parang gusto niyang sabihin na pinagpapasalamat niya nga dahil malaki po ang nabago sa buhay niya simula nang dumating si Chinita Princess sa kanyang buhay. 'Di ba? Yung kalungkutan, naalis, and syempre, sinabi din dito na gusto kitang pakasalan. Sabi ko mahal kita at iyon lang ang masasabi ko. Paalam at pinakalma mo ang malabong ulo kong ito. Pero naku-curious lang ako. Para saan yung paalam mga kakimpaw? Baka paalam sa dating siya na kung saan malungkot, 'di ba? Malungkot, parang basag, hindi siya buo. Pero nang dumating yung isang babae na bago lahat, ginamot niya yung lahat ng sugat, sakit, 'di ba? Kaya paalam sa old Paulo and welcome sa bagong Paolo Avellino. So ang ganda po ng mensahe ng lyrics mga kakimpaw, bagay na bagay sa relationship ni Kim and Paolo Avellino na talaga naman pong tagos, 'di ba? Tagos sa ating mga puso yung mensahe. And syempre alam natin na talaga namang nagmamahalan silang dalawa at hindi po yun mababago kailanman mga kakimpaw. Lalo na kung talagang seryoso sila sa isa't isa. Salamat Paula Avellino dahil dumating ka rin kay Chinita Princess. Dalangin at hangad namin huwag mo siyang saktan, pakasalan mo siya, at mahalin hanggang dulo. So anong masasabi ninyo dito mga kakimpaw? Please comment down below, okay?